Ibang sitwasyon ang ating matutulayan. May Christmas party, may nangangalit, may namamasko, at may mga nag-aawitan. Awitan na walang motibo. Ano man ang motibo ng bawat tao, siya at ang Diyos lamang nakakaalam. Harinawa, ang umaawit ng awit ng pamasko ay nagpupuri sa Diyos at ito'y galing sa puso. Minsan, may mga pagkakataong nalilimutan na ng tao ang kahalagahan ng diwa ng Pasko. At yan ay purihin siya sa buong nating pagkatao. Kalimitan sa panahon ngayon ay tumitindi ang kompetisyon sa pagtahak sa buhay nito, lalo higit sa mga kabataan. Hindi sila nagpapaawa sa pagtahak sa mga gawain, sinusubukan ang kanilang kakayahan. Minsan, ayos lang yun. Basta huwag kalimutan, may Diyos na nagbibigay ng karunungan sa bawat isa. May mga pagkakataong ito ay nagsisilbing gabay at inspirasyon nila upang hindi mapigilan ng tadhana ang bakas ng nakalipas. May mga tao din naman na sa kasalukuyang panahon ay nagpapamalas ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, at matapang na pagtanggap, ukol sa katuparan ng kanilang ambisyon upang marating ang gulok ng tagumpay. Hindi po masama iyon. Tama lang yun. Subalit, tandaan, ang Diyos ay nakatunghay sa lahat ng may buhay. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, magkaisa tayong sumamba at patuloy na luwalhatiin ang kanyang pangalan. Maraming oras para pagtuunan natin ang ating sarili, ang ating pangarap sa buhay. Subalit, dapat unahin ng Diyos. Sambahin siyang tunay at ilagay siya sa antas ng pagpupuri ng tunay, wagas at walang katulad. Pagising sa umaga, panibagong pakikibaka sa buhay. Kinabukasan, gano'n ulit. Kinabukasan, gano'n ulit. Paulit-ulit. Nakakapagod, diba? Minsan na, gusto ko na lang maging kamyas. Ilagay lang sa ulam, masarap na yung ulam. Pero dahil may Diyos akong sa lahat pinakamataas, gigising ako bukas sapagkat may nagmamahal sa akin na Diyos na wagas. Hindi ko naman hinihiling ang buhay na perfecto. Simple lang ang gusto ko. Yung totoo, isang tunay na pagpupuri at paglilingkod na walang halo pagtalikod. Kung nag-spoken poetry lang si Lord ngayon, marami siyang spoken words na sasabihin sa atin. Hi, kamusta ka na? Naaalala mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba ang mga pinalano natin, ang mga proyekto natin, ang mga pangako natin sa isa't isa? Narito pa rin ako, naghihintay sa iyo. Nasaan ka na ba? Darating ka pa ba? Pero kahit napapagod ka na, tandaan mo, ano man ang nangyayari sa iyo, mag-iintay pa rin ako. Huwag kang susuko, nandito lang ako. Kalimutan mo na ang bigat na dinadala mo sa buhay. Ang problema mo, ano man ang mangyayari sa buhay mo, ano mang sirkumstansya dinadala mo na bigat ka na sa buhay na ito, halika na, nasasabik ako sa iyo. Kaya ngayong Pasko, magsaya tayo. Sambahin ang Diyos sapagkat yan ang makapagbibigay sa atin ng pagmamahal na wagas at di kumukupas. Uulitin ko, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At ano man ang mangyari sa iyo, itong pagsamba natin to, dapat ay nanggagaling sa puso at hindi lamang sa
isang puso. Magandang gabi po sa ating lahat.